Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. Meron tayong small body dito na dumating. Okay, ang gusto lang ng ating kliyente mga bossing, may dala kasi siyang compressor. Ang nakakabit sa kanyang compressor ay 507. So papagawa niyang denso. So may dala siyang compressor dito mga bossing. At yun ang kinakabit natin dito. Ito yung kanyang compressor na 507 mga bossing. Ayan. Ito yung bracket niya. Ito yung kanyang compressor. SD5 H11. So same lang din doon ng 507 mga bossing. Maingay Okay, tas ito na yung ating compressor nakakabit na. Ang problema lang din sa kanyang dalang compressor dahil hindi set. Kasi mga bossing, nabibili yung ating bakit may awang? May awang yun dun hindi lapat So papacheck natin. Bakit hindi to? Bakit hindi lapat to? Dapat ilalim yun. Ba't hindi lapat ibabaw? So dapat baka lagyan yung kailangan ng washer to. Nakaupo. Nakaupo na sa ilalim yun. Bakit sa ibabaw? Hindi. Saan tumama? Check na lang. Okay mga bossing, yung kanyang dala hindi mismong galing sa ating makina yung bracket at saka yung compressor. So ang nangyari, separate niyang binili yung bracket at separate din yung compressor. Ang problema nga lang, hindi siya align yung ating pulley. Hindi align, tas yung headers natin iba rin. So kasi hindi nga pang 16 valve na makina yung kinuhaan ng ating compressor saka bracket. So nagpalit lang kami ng headers saka nag-align pa kami ng pulley natin, Tapos dalawang hose natin pinalitan, suction saka discharge, so palit yan. Hindi lang talaga set yung ating compressor na denso, pero okay na yan, kumbaga nakadenso na siya. Pero syempre mga bossing, hindi naman porke nakadenso ka at kahit naman 507, sa akin walang issue. Ang kailangan lang talaga maayos yung system, tingnan natin mamaya kung magiging okay yung 15C dito sa setup nitong ating condenser mga bossing. Kasi itong condenser niya medyo napalitan na rin naman. Yun nga lang, parang may mga portion kasi siya na mga basa-basa rito. Wala rin siyang free yung kanina. So tingnan natin kung yung sanhi nung walang load na free yung kanina, isa ang ituturo ng ating leak test mamaya. Kasi pagka ang leak ay nasa compressor, good na tayo dun, wala tayong gagalawin, Pero kung halimbawang bumababa yung pressure test natin mamaya o yung pang-leak test natin, isa yan sa mga nakikita, may mga parang portion na yan mga bossing kung kita sa camera. Yan baka yung condenser niya mahina na, Pero hindi na yan yung original, napalitan na ng panibagong condenser. Pero ang tinatapat natin sa ating 15C, mas mahaba pa rito na condenser. Pero yun nga lang, syempre mga bossing, additional gastos kasi, kaya kung ano yung muna yung pwedeng mauna, yun muna yung gagawin natin. Wag lang talagang ituturo ng ating leak test mamaya na may issue tong condenser natin. So okay, so yung papasilip ko lang ulit yung may space doon sa ating bracket ng ating compressor. Hindi siya lapat eksakto. Mga bossing, ito yung ating pulley ng ating big body na dala o yung kasama ng ating compressor. So yan ay itsura. So pati magnetic clutch nya sunog na rin. Ito yung headers natin, kaya pinalitan natin ng panibagong headers. Sablay kasi separate niyan nakuha mga bossing. Sunog na yung ating pulley na kasama. Sayang kasi additional gastos na naman yan para sa kanya. Nung kinorek natin, hinanapan natin siya ng tamang pulley. Mga bossing, yung spacer na nilagay natin, naglagay tayo ng tigda dalawang spacer doon sa ating bracket kasi hindi siya lapat. So ngayon kung talagang para dyan kasi yung compressor na yan, dapat walang spacer yan. Pero hindi siya pwedeng hindi siya lapat dahil baka lumuwag, magkakaroon ng vibration yan, iingay yan. So very good na, nalagyan na ng washer. Discharge na lang. Okay, testing na tayo mga bossing. Maglo-load na tayo ng Freon, pero hindi gumagana yung compressor dahil dun sa pressure switch. I-jump mo na lang muna. Try mo salpak, tapos testingin natin. Tapos pakita natin yung rekta.
Ito yung wire ng ating pressure switch mga bossing. Kung pundi yung ating pressure switch, para malaman natin, i-jump lang muna natin to. Tingnan natin kung gagana yung kanyang compressor. Kasi hindi gumagana yun, yung front leg. Mga boss, ginamp muna natin yung kanyang wire. Ayan na, gumagana na yung kanyang compressor. Pabakulo. Okay, mga bossing, ito pwede namang erekta to. Basta alam na nung gagamit na pagka nawalan ng freon, hindi na siya mag-on ng aircon sa loob, no? Kasi pagka wala kang pressure switch, pagka may leak, continuous ang ikot ng compressor mo hanggat hindi mo pinapatay yung iyong switch sa loob ng iyong aircon o yung AC switch kung meron man, no? O yun lang naman yung nakita natin konting diferensya pa rito sa ating small body na to. Sira ang pressure switch. O pagka nagkaroon na ulit siya ng problema sa iba, sabay na lang ulit natin yun. Okay, load ng freon. Load na tayo ng freon. Meron na tayong 30 PSI sa low side. Ang problema, walang high side mga bossing. Walang lagayan ng charging bulb. Hindi namin napansin kanina na wala palang lagayan ng charging bulb to. So nakapaglagay na sana tayo rito. Hindi bale, pagka nagkaroon ulit siya ng panibagong trabaho sa aircon, lalagyan na natin ng panibago. May load na tayo ng freon mga bossing eh. Hindi natin napansin kanina na wala palang lagayan ng charging bulb to para sa high side natin. Pero okay naman, wala naman siyang mainit dun sa ating hotline masyado. Hindi ko lang alam dahil syempre walang araw ngayon, no? So pero pinakamaganda talaga merong lagayan ng ating high side para makita natin kung hanggang saan yung temperatura ng ating high side. Kung mayroon bang high pressure o wala, no? Pero nag-automatic naman. Very good naman yung on-off ng ating compressor. Oh. Ayan o, naka-off yan ngayon mga bossing. Yung balik niya okay lang din naman eh. Yun, gumana na ulit. Okay pan niya, naka-convert na rin naman ng high speed. Saka pang Starix yung harapan. Tingnan natin lamig. Mga bossing, lamig natin. Maabot naman na siya ng G's, no? Bumababa naman, naka-off to. Tumaas ng konti. Ayan, nag-on. Medyo late lang na yung kanyang idle up diaphragm niya. Sa umpisa, pag hindi mo inapakan ng konti yung silinyador, matagal siya bago umakyat dun sa 1000 RPM o mababa sa 1000. Okay, yun na nakuha ang lamig. So maganda naman, nag-gist din naman siya. Pero yun lang naman ang ginawa natin dito sa ating small body na to, no? Yun, nag-off ulit. Ayan, bumaba yung RPM natin, no? Bumaba sa 500, mga 600, 700. Oh, yun lang naman ginawa natin dito sa ating small body mga bossing. So may dala siyang compressor. Kinabit lang natin. Yun nga lang, medyo sablay dun sa ating pulley at saka dun sa ating pinakang adjuster nung ating hindi siya lapat mga bossing. So in-adjust lang natin yung sa compressor sa spacer natin, no? Pero yun lang, magnetic clutch sablay, header sablay, tapos hindi lapat sa ating bracket. Okay, ayun lang mga bossing. Wala namang ganun kakomplikadong ginawa tayo rito. Pero mayroon tayong recommendation na mag-flashing na rin ulit ng system. Tapos yung nakikita nating bakat dun sa ating condenser na para may mga portion ng leak. So malalaman natin to kung hindi magbabawas after mga ilang linggo o ilang buwan ng freon. Pero kanina nung tinrace natin sa leak test, wala naman tayong napatunayan na may leak, no? Oh, kung may tumalsik lang doon na langis kaya nagkaroon ng parang portion ng mga langis-langis doon, okay yun. Oh, pero hindi dapat mawawala ang freon natin o yung refrigerant natin. Malamig naman. Nga lang, walang tutok ng araw mga bossing. Wala tayong sikat ng araw dito na nakatutok dito sa atin. Pero nag-gigis naman siya. Okay, yan lang mga bossing. Yan lang ang ginawa natin sa ating small body. Okay, salamat na marami mga bossing. Thank you. I